Oo Kasi nga. bakit, di ba parang, wow, Mm-mm. bakit si Senator Bongo? Anong balita sa'yo, partner? Sige. Ayun nga, Attorney Claire, mga kayubi, Mm. yung sa Maisog Rally ng mga Duterte, tama ka nung linggo yun, dyan sa May Angeles, Pampanga nga, Attorney Claire, hindi dumating si dating Pangulong Duterte. Nasaan ba siya? Oo, nasan nga ba? Singapore ba? Nasa Singapore ba? Okay, oo nga, di ba? So, nagpadala na lang ng virtual message. Ngayon, hindi rin pumunta si, of course, Vice President Inday Sara. So, randun lang daw si Roque, si Glenn Chong at si Baste. So, nagtalumpati na itong si Mayor Baste. Usual, sabi nga, binira niya si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa naginigipit daw sila ng Marcos administration daw. Pero ang kapansin-pansin doon, hindi mo kakayanin ito, Attorney Claire. Tinira niya si Senator Bongo. Mas matindi ba yung tira niya kay Senator Bongo? Kasi yung Hindi kay BBM, parang normal na sa kanilang tirahin nila eh. Di ba alam natin? Si Bongo. Oo nga. Kung hindi naman siguro nagkamali yun ng Bongbong Marcos ni Bongo. Iba Iba naman yun. Puro Bongo bongbong, talaga, di ba? Hindi, malinaw sabi niya ni Mayor Baste, kumpare kita, pero Yun. ano daw ba, yung ginagawa niya, binoto siya ng taga Davao, at ibinoto daw niya din ni Mayor Baste, si Bongo, Senator Bongo, at ang mga supporters ng mga Duterte. Pero, sa ganyang ginagawa daw, mabuti pa daw pala, hindi ka na lang namin binoto. Ayun. Ikaw, Bongo. Kumpare ka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung nagboto kami, mga Dabawinyo, nagboto kami sa Imuhabong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sa totoo lang, ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam, Defensor Santiago, the late Miriam. Purya hisgot lang kasi wala na yung tao, pero iniidolo ko talaga. Yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilib pa ako nitong si Risa Contiveros kaysa ni Bong. Kasi ever since talaga, nasa previous administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan, at di talaga natatakot yan. Pero, maglalagay tayo ng mga, you have time, pare, Bong, kahit you have time to redeem yourselves. Ipakita sa MOA that you will stand by the Filipino people. Show your love, yung pagmamahal mo sa bansa, na mas umaapaw pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na yung mga tao ngayon. Kaya naman, promisan ka ng 20 pesos na bigas. Good. At teka lang, batiin ko muna ito si Turatsky. 69. Laborar. Sabi niya, not solid DDS, not solid BBM, solid UB. Kayubi. From Okayama, Japan. Hello. Sana di ka daw na hindi lang niya namin. binoto. Pero hindi naman niya binanggit kung ano yung mga sama ng loob niya. Wala naman, ganun lang. Ang sasabi lang niya, ba't lang ganyan ang ginagawa mo? But hindi naman detalyado, no? As far as I know, Attorney Claire, kayo, kung may alam po kayo mga kayubi, pero wala namang ganun. At sa ngayon, tahimik lang naman si Senator Bongo. Yun. Yan na. Oo. Actually, partner, kung iisipin mo kasi ganito, si Senator Bongo ba madaldal? Parang hindi madaldal lang siya minsan pagka mayroong camera sa hearing. Hindi din. Nadadamay na siya sa kaingayan sa Senate, sa Senado. Oo, ganun diba? lang. Hindi naman siya mapagpatol sa mga ganyang
Hindi, kasi baka may mga pagkakataon, talagang dapat na siya tumahimik kasi may issue sa kanya. Oo. Well, anyway, kung pagkukomprahin yung mga kayubi, between Senator Robin and Senator Bongo, mas maingay talaga si Senator Robin. Oo. Para ipakita niya yung walang kamatayang niyang pagsuporta kina Pangulong Duterte and Pastor Kibuloy. Oo. Kahit pa sabihin siguro na siya ay i-bash ng iba, na ba't ganyan, di ba? Halata ka naman sa kinakampihan mo, Senator Robin. Bakit pinapaimbestigahan mo yung pagsalakay or pagsilbi ng warrant of arrest. Oo. Pero wala ka naman pakialam na yung isang fugitive, hindi sumusuko. Diba? Bakit hindi mo na-i-issue yun? Oo. Diba? Hindi naman magkakaroon, sabi nga natin, hindi naman magkakaroon ng gulo or madaming puwersa sa pagsisilbi ng warrant of arrest kung yung kaibigan din nyo hindi nagtatago. Yun lang. Di ba ito naman yung sinimulan eh? Oo. Kaya maingay doon sa parte na yun. Bakit hindi siya maingay na doon sa pinagsimulan? Hindi naman magkakaroon ng 100 PNP staff para kung walang kasi unang-una hindi nga mahagilap. Tapos yung mga pulis doon ang sabi kakampi. Di ba? Ang sabi pa ng dating regional director doon sa Davao. PNP regional director na ka-birthday ni Pastor. Mahihirapan silang tugisin. Bakit? Maraming kaibigan. Nako. Logistics, malaki. O di palitan. Kung mahirap, so saan nagsimula? Yun yung hindi nakikita kasi nung iba. Especially si Senator Robin Padilla. Ang nakita lang nila, Attorney Claire, ay yung nandun na. Yung isisilbi na yung warrant. At nandun na yung mga supporters nagkaroon ng komosyon, ano? Oo, Attorney. At dapat, tingnan niya rin, saan ba nagsimula ang komosyon? Yun. Diba? Kung huniyaan nga lang nila yan, papasukin. Wala namang ganon. Wala naman mangyayari. Kaya lang hindi mapigilan eh. Sir, wag po dito, bawal dito. Sir, ganyan. Sana ganun lang. But anyway, mapigilan ng mga supporters. Hindi naman si Senator Robin ang topic natin. Sinabi lang natin na siya kasi consistent siya. Mas maingay sa issue na yon, Attorney Claire. Kahit ano pang sabihin, basta sa mata niya, hero si Pastor Kibuloy, at syempre idol niya si dating Pangulong Duterte. Pero ito kay Senator Bongo, hindi naman kakaiba ang nararamdaman ni Mayor Baste. Bakit? Close na close to kay Mayor Duterte. Dating Pangulong Digong. Diba? Kanang kamay. Sanggang dikit, kumbaga talaga, Attorney Claire. Hindi kaya ito yung sinasabi na, magsusulian na ba ng kandila? Tingin ko, mga kayubi, nalalapit lang kasi ang eleksyon. Nagpapaingay. Hindi nagpapaingay. Nagpe-play safe. Yung si Senator bahagi, Bongo. Kasi, tinatansya niya. Ito tinatansya niya, syempre. May mga maka-BBM, may mga maka-Duterte, pero tinitimbang niya ano ba yung issue ngayon. Okay. Yung mga issue. Kung magsasalita ba siya palagi, kasi hindi siya sasalita eh. Hindi mo siya matatansya eh. Pero, yun yung ikinalulungkot ng partido ni dating Pangulong Duterte. Kasi sa sobra mong katahimikan, hindi mo sila napagtatanggol. Ayun. Diba? So, nananahimik siya to the point na parang wala naman siya kinakampihan sa pananahimik niya. Ang inaasahan, Attorney Claire, ni Mayor Baste, maingay na nagtatanggol. Ipagtanggol mo. Oo. Diba? Ipagtanggol mo. Kasi ang dami-daming lumalabas na issue, mga kayubi. May mga issue kasi, mga kayubi, na sinimula ng partido ni Pangulong Duterte. Bangag issue, ano ba? Constitution, PI. Na parang nasasangga ng kampo ni PBBM. Diba? Yung bangag issue, hanggang ngayon wala. Tapos, itong si Pidea Lix, yung witness. Ano ang pangalan ni Pidea Lix? Ano pangalan ni witness? Nakalimutan na. Alam mo sa... Don, sino ba yung Pidea Lix? Ayan. Si... Ayan, sige. Papalan sa atin ni Don yan. Don! So, yung kay Pidea Lix, di ba, para bang
yung nangyari na issue, bumalandra din. Bumalandra din sa kanila. Kasi yung ang pinag-uusapan doon is about pulburon, paggamit, yung pangalan ni PBBM, allegedly, ay nandoon. So, parang bumalandra kasi parang hindi kinagat ng tao. Lumalabas tuloy na itong si ex-PIDEA agent. Morales. Oo, salamat sa mga kayubi. Ayun. Dami kasi Morales. Jonathan. May Morales. Galit-galit mga kayubi natin. Ang bilis no? Jonathan Morales. Yan. So, parang hindi kinakagat. Okay. Una, pulburon video. Wala. Pulburon, yung PIDEA leaks. Wala. Diba? Hindi kinagat. Tapos, ang lumalagay pa sa alanganin, si Senator Bato. Diba? Dahil siya yung, sa Senate hearing, siya doon, pasimula. Tapos karamihan ngayon, hindi naman karamihan, may mga senador doon na sumama sa hearing na nagpapakita na itong paghihiring na ito, hindi ito tama. Yung prosesong ginagawa ng Senator Bato, hindi ito yung tama. Kasi ang issue lang natin dito, kung may nag-leak, bakit yung content ngayon ang ini-issue mo? Tapos nanganganak na hanggang sa dumating na yung mga doktor from St. Luke's na kumbaga kailan lang ito, yung PIDEA leaks mo, yung dokumento mo, 2012. 2012, tama. So, medyo bumalandra. Diba? So, ano pa bang issue, partner? Yung sabi ko, yung sa China na sinabi, may secret deal. Isa pa yan. Si Mas Paolo lalo yan, Duterte. Attorney Claire. Pinag-usapan talaga din yan. Unang-una noon. Diba? So, sino ang nag-isa dun, partner? Diba? Ang lumalabas, sa tingin ng tao, si Pangulong Duterte yung maka-China. Oo. Diba? So, walang sinabi dun si Senator Bongo Oo. Buti pa si maingay nga si Harry Roque. Harry Roque. And at the same time, si Senator Robin, maingay din. Maingay din. Kasi nung nagpa-press con siya, sinabi niya na, wag na natin tong i-hearing sa Senado. Sabi niya, kasi presidente sa presidente, hayaan na natin sila mag-usap, wag na natin hayaan yung China, malaman kung ano pa yung pag-uusapan ng dalawa nating yun ang mga So, yun. Diba? So, si Senator Robin, pero si Senator Bongo, mga kayubi, parang di ko nadinig. Siguro kasi, hindi naman siya ganun kagaling magsalita. Hindi ko siya nakita mga ampanya. Si Senator Hindi ko siya alam kung paano ba siya magsalita. Hindi ko alam kung memorize ba yung mga sinasabi niya. Hindi ko, kasi siyempre pag press con, iba yun di ba? Pag press con ka kasi, right there and then, sasagot ka mula sa puso, mula sa utak. Kahit yung panahon pa ni dating Pangulong Duterte, lang siya question answer. Ganun lang hindi naman... Meron ba? Bibihira. So, siya napapanood talaga. Bibihira attorney talaga Mas magaling siya mag-selfie. Oo, diba? kasi kilala siya doon. Sa mga niya, mga pinupuntahan niya. Oo. So, siguro, baka lang, hindi siya ganun kagaling mag-express. Oo. Ano ba ngayon, Attorney Claire, kung tahimik si Senator Bongo? Kasi partner, ang lumalabas mga kayubi, pag tahimik, yung mga kakampi mo, hindi lumulubog. Lumulubog sila kasi walang umaangat. Walang nag-aangat kasi yung mga issues, sa kanila pumupukol. Isa pang issue, partner? Lumabas yung formally. Ito nga, yung formally, Attorney Claire, di ba? Mas yun during the pandemic. Ang lumalabas ngayon doon, sa formally, diba ang dami lumabas ng mga video before na hinayaan niya yung formally talaga. Hinayaan niya pa si Tapos, lumabas yung issue nung kay DOH. Secretary, Duque. Sinong tinuro niya na naglipat ng pondo? Si Pangulo. Duterte. Pero si Senator Bongo, tahimik. Another issue mga kayubi, talagang Pogo. Sa kanya rin nililink. Parang according sa records ng PAGCOR, dumami ang Pogo sa panahon ni Pangulong Duterte. Attorney.
playing safe ba? Masasabi nga natin o mga kayubi, playing safe si Senator Bongo. Ay lang talaga niyang hindi niya ugali, Attorney Claire. Tingin ko kasi malapit na ang eleksyon. Oh. Kung magsasalita siya, kasi siyempre titignan niya rito kung ano ba ang dating ng issue sa taong bayan Oo. 'Di ba? Baka nakikita niya negatibo yung ibang mga issues sa mga Duterte. Ito lang tingin ko mga kayubian. Hindi ko naman sinasabi na ito na talaga yung totoo. Ito lang yung nakikita ko. Baka ang nakikita nila is medyo negatibo kasi nagkakasunod-sunod mga kayubi. Ang issue at sinasabi ng iba, ngayon lang namin nakita na ito pala yung katotohanan. Yung iba pa nga, 'di ba? Yung mga sinasabi daw ni Senator Trillanes, yung iba na mga Duterte dati. Para bang tama pala tong si Senator Trillanes. Ngayon lang na-open yung nagkakaroon ng pag-iisip, no? Hindi ko naman sinasabing totoo na yung sinasabing Trillanes, yung iba. Yan ang sinasabi na dati may mga vloggers, mga kayubi. Hindi naman naiiwasan na manunod tayo ibang mga YouTube channel na may mga ganitong vlogs. Sasabihin nila, dati pinagtatawanan namin si Senator Trillanes. Anong tawag nila? Trililing. Oo nga, ganun ang tawag ng karamihan, no? Yung mga sinasabi pala nito, may basihan. Hindi lang tayo nakinig noon. So, dati mga Duterte yun. So, ito yung mga issues na hindi inangat ni Senator Bongo. Si dating Pangulong Duterte. Ang naiipit ngayon, lumalabas. Ang dating Pangulong Duterte. Sabi natin mga kayubi, Attorney Clay, hindi kayo ito'y palabas lamang ang pagtahimik ni Senator Bongo sa mga issue ng Duterte. Kung drama, ito actually iniisip ko kung drama siya. Kung drama siya at magagalit si Mayor Baste. Hindi na siya malamang makakakuha ng boto mula sa suporte ni Pangulong Duterte. Exactly. So, kawalan niya rin yun. Tapos, yung mga BBM naman, alam naman na Duterte siya. Di niya rin makukuha yung mga boto ng BBM. So, mukhang hindi siya drama. Pero, ito nakikita ko. Hindi siya kumikibo kasi nagpe-play safe siya. Pero, in the long run, pag naboto na siya, Duterte pa rin yun. Yun lang, Attorney Claire. Diba? No? Tahimik lang siya, pero Duterte pa rin yan. Malay mo naman, sa mga susunod na araw magsalita na. Partner. Mas marami naman siya napakinabangan sa panahon ni Pangulong Duterte. May issue, diba, mga kayubi? Di ba little president nga siya, sabi nung kayubi natin, tinagurian noong panahon ni Pangulong Duterte. Hindi saka, mga kayubi ito baka nakakalimutan natin. Kasi ito hindi nag-prosper ang hearing nito kasi syempre panahon ni Pangulong Duterte ito. Mahaharang at mahaharang talaga to. Kinanti na ito, partner, si Senator Bongo sa issue tungkol doon sa 6.6 billion road projects na inaward sa pamilya niya. Naging usap-usapan din. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang pagnanakaw ni Duterte at Bongo sa kaban ng bayan. Ito ay maliwanag na patong-patong na kaso ng plunder na umaabot sa 6.6 billion pesos. Noong 2018 ay naglabas ang PCIJ at Rappler ng report na nakakuha ng government contracts amounting to billions of pesos ang mga construction companies ng tatay at half-brother ni Bongo. Lahat ng mga projects na to, take note, ay sa Davao Region lang. Dahil dito, nagpasa ako ng Senate Resolution para imbisigahan ito. Humingi ako ng mga dokumento sa DTI at COA para mapag-aralan kung totoong may mga anomalya sa mga transaksyong ito. Ito ang mga nakita ko. Base sa records ng DTI, ang CLTG Builders ay pagmamay-ari ni Mr. Desiderio Lim na tatay ni Bongo. By the way, ang CLTG ay initials din ng buong pangalan ni Bongo na Christopher Lawrence Tesoro Go. Ang Alfredo Builders and Supply naman, ayon din sa DTI, ay pagmamay-ari ni Alfredo Amero Go. Siya ang half-brother naman ni Bongo. Base sa mga COA documents,
Nakakuha ng 125 projects ang CLTG mula March 25 hanggang May 2018 na umaabot sa 4.89 billion pesos ang halaga. In 2017 alone, nakakuha ng 27 projects ang CLTG worth 3.2 billion pesos. Again, lahat ng projects na ito ay located sa Davao City or Davao Region lamang. Ang ilan sa pinakamalaking kontrata ng CLTG ay nakakahalagang 251.7 million pesos, 208.8 million pesos, 187.9 million pesos, 182 million pesos, at 177 million pesos. Lahat pang road widening. Ang Alfrego Builders naman, ayon sa COA, ay nakakuha ng 59 projects from June 2007 to July 2018, amounting to 1.74 billion pesos. In 2018 alone, nakakuha ang Alfrego Builders ng 23 projects amounting to 1.3 billion pesos. At gaya ng CLTG, lahat ng projects ng Alfrego Builders ay located sa Davao City or Davao Region lamang. Dumami mga kayubi ng panahon ni Pangulong Duterte. Binuhusan niya ng pondo para sa build doon sa Davao. At ang nakakuha ng award na 6.6 billion na worth ng road projects, pamilya ni Senator Bongo. Ang tanungin natin, at the time na ito ay ini-issue, partner, ang sabi ng Philippine Center for Investigative Journalism, 1.8 billion napunta sa CLTG Builders. Itong CLTG, pangalan to mismo ni Christopher Lawrence. Go. CLTG. Diba? Tapos, itong Alfrego Builders, kamag-anak niya din. Ang nakuha naman ito, 2.7 billion worth of contracts through joint venture. Pero itong kaysa CLTG Builders, hindi siya ganun kalaki Para ang kategory niya B. Sa sa mga... Pero nakikipag-joint venture siya sa malalaki. Sa malalaki, para makakuha sila ng client. Makakuha sila nung project. Ma-awardan sila. Pero diba, kung ito, nakapangalan kay Christopher Lawrence tapos kanang kamay siya ni Pangulo. Na-award ito, partner, 2016 to 2018 yata or 2019. Mapag-uugnay-ugnay mo, Attorney Claire, Sabi nga nila, conflict of interest to. Kahit sabihin mong hindi, wala ako dyan. Tatay mo yun Tatay mo yun. Diba? Tatay mo yung nanalo. Correct. So ngayon, ang tanong natin, itong 6.6 billion worth ng road projects, posibleng hindi alam to, syempre. Pangulong Duterte. Kung hindi, ba't hindi niya na sinama yan? O wag sumama dyan, Presidente ako. Hindi kasama sila Laki pa Ang tanong natin, natapos ba? Kasi at the time na nireklamo ito, di pa nila natapos. Yun lang. Buhos ng project sa Davao Region. At the time na ito ay, kumbaga, sinambulat ni Senator Trillanes, ang daming unfinished projects. So, tanungin natin pala, Senator Bongo, 6.6 billion worth yan. Na yun? Kamusta na? Natapos mo na ba yung road? Sana hindi substandard. Diba? Hindi natin alam. So, hanggang doon lang yung news ko Wala, hindi na umabante kung natapos nila. Ang problema kasi nila, marami sila mga nagiging problema. Yun nga lang, Attorney Claire, sa akin, kung mas pinili ni Senator Bongo na manahimik, siguro sa kanya, para wala na lang, di na lang ako maipit, di ako pag-usapan, magsasalita, di ba? Hindi yun. Tahimik na lang ako. Hindi, partner. Kasi pag ikaw may tapang ka at meron ka sariling paninindigan, sabihin mo. Di ba? O baka naman kasi walang lumalapit sa kanya reporter. O ang tunay na lalaki ba ay tahimik lamang? Depende kung tatahimik. Depende sa katatahimikan. Ganun diba? na Kung nagpe-play safe ka kasi gusto mo pa rin manalo at meron ka sariling agenda, hindi ka tapangan. Kaya masusukat mo ngayon kung anong... Selfishness yun. Masusukat mo, mapag-iisipan mo kung ano yung mga dahilan ng kanyang pananahimik. Diba? Kaya nga nagtatampo. Si Mayor Baste. Sabi, kumpare. Very vocal Kumpare pa naman kita. Sabi? Yan, binoto. Diba? Binoto, Attorney Claire. Ba't binoto ka pa namin? Tapos, kung alam lang namin magiging ganyan ka, parang ganun yung,
salita eh. Kung alam lang namin na magiging ganyan ka, dapat hindi ka na lang namin binoto. Ano bang ginagawa mo dyan? Binoto ka ng taga Davao. Binoto ka ng mga supporters ng mga Duterte. Pero sa ganyan ginagawa, mabuti pala hindi ka na namin ibinoto. Pero ano ba ina-expect ni Mayor Baste? Magtanggol, Attorney Claire. Sino pagtatanggol? Si Mayor, si dating Pangulong Duterte? Posible kung O kakalabanin ang administrasyon? Kasi sabi niya, naghihirap na ang bayan dahil yung 20 pesos na worth na a kilo ng bigas, hindi pa natutupad. So yun yung nadinig kong naging dahilan niya kung ba't naghihirap ang Pilipino. Posible, ganun mga Attorney Claire, kahit papano, mag-ingay naman siya. Hindi ba? Kasi sa ibang mga maisog, di ba yung mga nauna maisog, parang nandun naman siya eh. Pero hindi talaga siya Attorney Claire eh. Hindi siya salito. Hindi siya magsalito. Di ba? Pero ito nga, di ba, para bang, yung ipinangako, ito tingnan lang natin kasi binanggit niya yung biggest partner. Ako kasi, sabi ko nga, hindi naman si BBM ang binoto ko. Hindi naman ako. Ngayon, syempre, wala tayong, yan siya yung presidente, we have to give support. Yung respeto yun eh. Correct. Pero, noon ko pa yun iniisip, partner, hindi magiging 20 pesos kada kilo ang bigas. Nang normal wala tayong pag-uusap ang kadiwa-kadiwa na subsidize Hindi yun Yung normal. Kasi pag binaba mo yung 20 pesos na bigas, ibig sabihin lahat ng produkto, baba yan. Matik yun, hindi Attorney lang Claire. bigas. Oo. Paano yun? Magtataas pa yung gasolina, di ba? Nagtaas ka ngayon? So, hindi yan bababa. Di ba? Bakit? Isa pa. Nag-i-import tayo eh. Di ba? Wala tayong self-sustenance partner. Hindi natin kaya. Di ba? Kung siguro ang nasasubsidize ng gobyerno, yung mismo mga farmers dito, di ba? Tapos, ang mga farmers pwedeng magbigay ng mababa na presyo kasi na-subsidize, natulungan sila ng gobyerno eh. Libreng ganito, libreng patubig, libreng fertilizer, bababa, hindi. Pati patubig eh, di ba? Alam ko may bayad eh. May bayad. So yun. Tapos ito pang balita, mga kayubi, ang binibigay daw na binhi. Binhi ito lang naman yung nakausap ko ewan ko yung ibang nabigyan. May kliyente ako nagtatanim yata, hindi ko alam kung bigas, basta nagtatanim sila. Ibang binibigay na binhi, partner. Hindi maganda. So, ang din nun, pag-ani din nun. Hindi siya, pagtanim din. Hindi din siya magandang tumubo. Kaya bibili na lang sila. Yun lang, Attorney Claire. Hiling ko, ito, problema na to ni ni Agricultural Secretary. Ng Department of Agriculture. Kung doon pa lang, hindi na maganda yung Si Laurel. Ayusin mo yan. Ibinhi, Tahimik din si Laurel, wala pa ako nadidinig. Sa akin, di ba? ba? Yan? Hindi ko alam kung tahimik siyang kumikilos para sa mga farmers. Pero yun yung balita ko, partner. May mga farmer na nabibigyan ng binhi na hindi maganda. At kapag hindi maganda, magsasayang lang daw sila ng pera, magsasayang lang sila ng oras. Kaya ang ginagawa nila? Kasi hindi din tutubo na maganda. Hindi na nila kukunin yun. Kasi wala rin sila kikitain doon, malulugi lang sila. Bibili na sila ng mas maganda minhi. Ayun lang. Hirap, no, Attorney Claire. Sabi ni Bong Navarro, drama lang yan ni Baste at Bongo. Omel Dapu, matapang pa sa abogado si Baste. Ayan, ibang datingan. Diretso si PBM tinumbok, binira. Bihira daw ganyan at believe siya kay Riza Ontiveros at Miriam Santiago. Ayun. Yung pala meron ka palang panuntunan. Sa akin lang matagal ka na palang humahanga sa mga gitong klaseng tao na may paninindigan. Bakit nyo nga yung kinaibigan? In the first place, di ba? Dapat alam nyo na ugali niyan Saka, siguro hindi lang sa akin yung sinabi ni Mayor Baste na kung alam ko lang na ganyan ka, hindi ka na namin. Ano yung kung alam ko lang na ganyan ka? Malalim yun. It's either medyo eng-eng ka sa pagiging senador mo kasi wala kang paninindigan. Tapos sa tagal-tagal mo dyan, ilang bang batas ginawa niya malasakit. Ngayon wala na daw pondo malasakit. Kaya pag pupunta parang... Sa mga ospital, Attorney Claire. Hindi ko na ba yun? Hindi na sila nakakuha. Bakit? Hindi na napapondohan. Saan napapunta yung ibang pondo? Di ba? May mga senador may pondo to. Correct. Pati niya ibuhos to. Saan niya dinadala yun? Kung lang Kasi yung malasakit center daw, ang balita is hirap. Nako. Pagpupunta doon, wala pang pondo Yun. So ano ito?
Nako po. Diba? Sabi ni Kuya Amix, Attorney Claire, kay attorney, sana gamitin ng legislative ang oversight function nila. Diba? Oo, diba? Totoo yan. Saka, kasi, anong nangyayari kasi kay Senator Bongo? Masyado na siyang busy sa pangangampan niya. Makita mo sa Facebook niya, minsan kasama pa niya si Ipe. Uy, bakit si Ipe? Mayor Baste, dapat si Ipe, tanungin mo kasi mga kandidato yan under sa ano nyo, sa PDP nyo. Tanungin nyo, ano ba? Kasi sabi niya, umiyak pa yan ha. Ibibigyan niya yung buhay niya para kay Pangulong Duterte. Diba? So anong say mo? Parang hindi ko, dapat nai-interview na rin to para nakikita natin kung paano ba gumana yung utak ni Ipe. Si Ipe active. Diba? Si aktor. Ayan. Sabi ni Carl de la Cruz, nangako din naman po si dating Pangulong Duterte na masosolve ang drug problems 3 months. Pero di niya nangyari. Yan. Actually, yan ang susunod ko. Sabihin. Kasi syempre, nangako, 20 pesos na bigas. Actually, sabi nila, hindi nangako. Ano ba sabi ni Juan Ponce Enrile? Aspiration. When say aspiration, pag aspiration yun, parang yun yung asahan natin, di ba? We all aspire for that. Di parang ang dating, we're looking forward na maging 20. Sabi ko parang mahirap naman talaga maging 20. Hindi siya hindi siya kayang gawin basta-basta. Walang himala. Unless walang himala. Saka unless bumaba yung fuel. Nako yan pa, isa pa yan, Attorney Claire. Isa pa yan. Na kasi naman, syempre, diba? So, sa akin lang, tama. Maraming politiko ang nangangako. Mas marami akong inasahan kay dating Pangulong Duterte. Gaya ng? Isa ako siguro nag-i-stupido sa jet ski. Hindi kasi ang sa akin, kahit sabihin nila na imposible naman mag-jet ski, kahit sabihin natin imposibleng mag-jet ski, doon na tayo eh. Pero yung tapang na tatanggol niya yung Pilipinas, doon ka na doon tayo nakuha. Diba, sarap kasi pakinggan, pag-jet ski ako dyan. Ang sarap pakinggan talaga ni Pangulong Duterte pagsalita. Ako ako yung droga, Attorney Claire. Isa yun. Doon talaga ako sa kanya. Tsaka yung corruption. Doon ako, kaya ako siya binoto. Kaya lang, partner, 3 months, diba? Si Pangulong Duterte nagsabi niya, hindi niya kaya. Sinabi rin niya, inamin niya, hindi niya. Kaya tingin ko dapat wag na kayo magbatuhan kung ito hindi niyo natupad ito. Kasi marami din naman hindi natupad si Pangulong Duterte. Minsan diba ngayon, nakikita pa yung ibang records na para bang instead na kitilin mo, ang dating, pinalago mo pa. Di ba, pinalago mo pa. Di ba? Sabi ka, isa sa mga naging latest issue, Pogo. Makikita natin, partner. Nanganak no? Dumami. Noon pa pala siya sinabihan ni Xi Jinping eh. Noon pa. Wag yan. Ano sabi niya? Hindi niya. Sorry, we need money. Kaya nanganak. May mga illegal na. Then tanong natin, ito bang nakuha sa Pogo na i-report ba talaga? Yun pa, isa pa yan. Kasi nadulas dati si Senator, nadulas kasi si Atty. Harry Roque. Cash resource daw ni Pangulong Duterte. Nako po. Yun lang. Diba? Kung nagkamali siya ng gamit ng word, nasabi niya na nga. Diba? Tulad, mag-iisip sila na ginatasan talaga yung Pogo, kahit na illegal. Basta may pera, ang dating, gulang. Sinabihan na kung ano pwede mangyari dito. Ayan. Diba? Sabi ni Kuya Amik, farm gate price pa lang. 20, magkano? 29 pesos? Yan, totoo yan. Farm gate price pa lang. So, imposible talaga maging 20. Hindi pwede. Dapat sa susunod talagang hindi din dapat gamitin ito as pangako. Good evening, attorney, sabi ni Rocket. Sabi ni Jelly Corrales, sa Hong Kong daw, 8 kilos, almost 1K peso. Sabi niya. So, lumalabas mura pa dito. Hindi kasi naman mga kayubi, siguro kaya tayo nahihirapan kasi maliit din naman yung sweldo na nakukuha ng bawat Pilipino, yung mga worker. Pero inaantay daw ng isa nating kayubi yung tungkol kay Harry Roque. Yes! Discuss nyo po, ayun na, sabi niya. Ano bang gusto mo i-discuss doon? Marami tayong pwedeng i-discuss doon. Yung nangyari sa maisog? Oo nga pala, attorney, yung kay
Harry Roque. Oh. Siyempre, ito, in connection to. Ayun, Next si naman Feli daw May, yan. watching from Penang, Malaysia. Sabi ni Blowfish 64, Harry Roque naman. Next please, sabi niya. Sige. Okay. Si Harry Roque. Ganito. At muli bukas, Attorney Claire, kasama na po niyo si Radyoman Rod Marcelino. Pansamantala po, Radyoman Jenny Pahilanga. Attorney, thank you po. Hanggang bukas, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Attorney Claire Castro, nagpapalalang, magtulugan, inyong karapatan.